Siya ay pinalaki bilang isang sakripisyo sa isang masamang dragon, ngunit sa huli ay pinaamo niya ito at sinubukang talunin ang Demon Lord. Si Rico ay isang babae na may kapas-palad na buhay, dahil nawalan siya ng kanyang mga magulang sa isang malupit na kapalaran noong siya ay napakabata. Mula noon, inalagaan siya ng mga taga-nayon, ngunit mayroon silang iba pang intensyon, dahil gusto nilang isakripisyo siya sa isang dragon na nakatira sa mga kuweba upang talunin nila ang Demon Lord. Isang araw, pumunta siya sa isang kuweba at nanalangin sa malaking masamang dragon para sa tulong, habang ang Demon Lord ay nagdudulot ng kaguluhan sa lugar. Bilang kapalit, inalok niyang ayalay ang kanyang buhay, ngunit ang dragon ay hindi tulad ng kanyang inaasahan. Tinanggihan nito ang kanyang alay at ipinahayag na ito ay isang herbivore, at sa makatuwid ay hindi siya makakain. Hindi naintindihan ni Rico at nagsimulang magduda sa antas ng kalidad ng kanyang karne, at hiniling sa dragon na magkaroon ng pagsubok sa panlasa. Ang dragon ay tumanggi na kumagit at inulit na hindi ito masama or isang carnivore, na itinuro ang isang palumpong ng mga halaman, na nagsasabing iyon ang kinakain nito. Nang si Rico ay bumangon at umalis, iniisip ng dragon na nakatakas ito sa kanya, ngunit sa halip, gumawa siya ng isang higaan ng mga dahon at inihiga ang kanyang sarili dito. Nagulat ang dragon sa kanyang kawalang isip, at nagtataka kung paano ito nagkaroon ng ganitong reputasyon ng kadakilaan. Ang dragon ay higit sa 5,000 taong gulang at mahiyain pa rin, madaling matakot kahit na sa isang kuneho. Nagpakawala siya ng buntong hininga at hiniling na bumangon siya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang maitutulong, at ang tanging espesyal sa kanya ay ang kanyang edad, at hiniling sa kanya na bumalik sa kanyang mga magulang. Nagdulot ito ng kanyang kalungkutan, at inihayag ni Rico na siya ay isang ulila, na pinaalis ng mga taga-nayon bilang alay sa kanya. Pagkatapos ay bumunot siya ng kutsilyo mula sa kanyang manggas at sinabi sa kanya na kung hindi niya kakainin ang kanyang laman, ihahandog niya ang kanyang kaluluwa sa halip. Ang dragon ay nagsimulang magpanik at sinabi sa kanya na itago ang kutsilyo, na sinasabi na hindi niya kayang kainin ang kanyang katawan. Hindi niya ito naiintindihan muli at nag-aalok na maghukay ng libingan para sa kanyang sarili. Pinagmamasdan niya ito at naramdaman na may mga bakas ng mahika sa loob ni Rico, at kung hindi siya nakatadhana na maging isang sakripisyo, kung gayon siya ay magiging isang mahusay na wizard. Nagsimula siyang magsabi muli tungkol sa pagkasawi, at nagsimulang maglakad-lakad ang dragon, nalilito kung ano ang gagawin sa walang isip na batang babae na ito. Sinubukan niyang linlanggan siya sa pagsasabing nilamon na niya ang kanyang kaluluwa, at hiniling na umuwi siya. Habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa mga taga-nayon, laking gulat ni Rico na kinain niya ang kanyang kaluluwa nang hindi siya pinaslang at napag-isipan na kailangan niyang maging alagad ng dragon. Ang dragon ay sapat na sa kanyang kalokohan, at hiniling niya sa kanya na umakyat sa kanyang likod upang madala siya sa kanyang nayon. Habang patungo sila sa nayon kasama si Rico sa kanyang likuran, hinihiling ng dragon na huwag matakot sa kanya ang mga hayop at ang mga taga-nayon ay magbibigay ng mainit na pagtanggap. Gayunpaman, pagdating nila, lahat ay natatakot na makita sila at pinananatiling handa ang kanilang mga armas. Naisip ng dragon sa kanyang sarili na dapat siyang magmukhang nakakatakot, at nagtanong sa isang matandang lalaki na naghanda kay Rico bilang kanyang sakripisyo. Ang mga taga-nayon ay nag-aalala na ang sakripisyo ay hindi ayon sa gusto ng dragon, ngunit sinabi niya sa kanila na ang maliit na batang babae ay buhay pa at nilamon niya ang kanyang kaluluwa. Binalaan niya ang mga taga-nayon na huwag magdala ng iba pang mga sakripisyo, dahil ayaw niyang mahawa ang kanyang panlasa. Ang mga taga-nayon ay sumang-ayon, natakot, at naalala niya ang kanyang pagiging malungkot dahil siya ay isang ulila. Inilapag niya si Rico sa lupa at sinabihan silang huwag siyang saktan, at pakitunguhan siya ng maayos. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na isasaalang-alang niya ang pagkatalo sa Demon Lord, ngunit sa katotohanan, binabalak lang niyang bumalik sa kanyang kuweba at magtago doon sa loob ng ilang siglo, hanggang sa makalimutan ng lahat ang kanyang pangako. Pagkatapos, binato ng isang maliit na bata ang dragon, na inakusahan siyang nilamon ang kaluluwa ni Rico, at malapit na siyang umiyak sa sakit ngunit naaalala niyang dapat siyang kumilos ng mabangis. Sa kabutihang palad, pinigilan ng mga taga-nayon ang bata at humingi ng tawad sa ngalan nito. Pinuntahan ni Rico ang bata at sinabi sa kanya na siya na ngayon ang alagad ng dragon, at na hindi niya dapat guluhin ang kanyang amo, kung hindi, tatapusin niya ang kanyang buhay. Nagulat ang dragon na gumagawa siya ng ganoong katapangan, ngunit iginiit ni Rico na siya ang pipigil sa sino man na kalabanan siya.
Nakiusap ang bata sa dragon na ibalik ang kanyang kaluluwa, na sinasabi na siya ang dapat na maging sakripisyo. Ang isa sa mga taga-nayon ay humiling sa kanya na itikom ang kanyang bibig, at sinabi na siya ang tagapagmana ng nayon at si Rico ay isang kapalit. Nakatitig lang ang dragon sa buong pangyayari dahil sa gulat, habang ang bata ay patuloy na umiiyak na nagilty na si Rico ang ginawang sakripisyo sa halip na siya. Aalis na sana ang dragon, alam niyang paprotektahan siya ng bata kapag nag-alarm ang isang lalaki na nagsasabing papalapit na ang mga halimaw sa kanilang nayon. Isang grupo ng mga lobo ang pumasok sa nayon, at sila ay kilala bilang ang Dark Wolves dahil maaari nilang i-clone ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga anino. Ang dragon ay sobrang natakot, ngunit hinikayat siya ng mga taga-nayon na tapusin ang mga lobo, na sinasabi na dapat itong maging isang madaling gawain para sa kanya. Sinusubukan niyang kumilos ng mabangis at humakbang sa unahan, binabalaan ang mga lobo. Gayunpaman, ipinakita lamang nila ang kanilang mga pangil at dahan-daang lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, sumakay si Rico sa kanyang likod at inilabas ang kanyang kutsilyo, handang turuan ang mga lobo ng leksyon. Umiikot ang salamangka sa kanya habang siya ay nagpapasya, at isang lobo ang umatake sa kanya. Tinapos niya lamang ito gamit ang kanyang kutsilyo at ipinahayag na ang dragon ay hindi dapat mang-abala sa gayong kabab ang mga nilalang, sa halip, hayaan siyang harapin ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta siya upang tapusin ang mga lobo, habang ang dragon ay nakatitig, nagulat na siya ay may napakaraming mahika sa loob, isang bagay na nakita lamang niya ng ilang beses sa kanyang 5,000 taon ng buhay. Tumalon si Rico sa hangin at sa isang hampas ay tinapos niya ang natitirang mga lobo, at nagiiwan ng malaking bitak sa lupa. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpasalamat sa dragon sa pagpapahiram ng kanyang kapangyarihan, na parang may ginawa siya. Nakatayo lang roon ang dragon, sobrang gulat na tumugon sa kanya, at ipinagdiwang ng mga taga-nayon ang kanilang tagumpay. Maya-maya, nagpunta ang dragon upang tanungin ang isang matandang lalaki kung nasaan ang kanyang anak. Humihingi ng paumanhin ang matanda sa ngalan ng kanyang anak dahil sa hindi niya pagpunta, ngunit sinabi sa kanya ng dragon na hindi niya sasaktan ang kanyang anak at gusto lang niyang makipag-usap. Ito ang batang nag-aalala sa kaluluwa ni Rico, at alam niyang kung kasama niya ito, ligtas siya. Kaya, nagpasya siyang sabihin sa bata ang buong katotohanan, umaasa na maiintindihan at mapoprotektahan niya ito, ngunit malinaw naman, hindi siya naniniwala sa isang bagay na sinabi ng dragon, lalo pa ang katotohanan na gumamit si Rico ng mahika. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang dragon dahil sa pagsisinungaling, at pagsangla ng responsibilidad sa kanya sa halip na kalabanan ang Demon King. Inilabas ni Rico ang kanyang kutsilyo, at nagbanta na wakasan ang kanyang buhay dahil sa pagiging walang galang sa dragon. Sinabi ng dragon sa kanya na huwag padalos-dalos, at tinanong kung malapit ba siya sa batang lalaking iyon noon. Itinanggi ni Rico na sinasabing siya ang nagtangkang paalisin siya sa nayon at binigyan pa siya ng damit, at kahit gaano pa siya katagal bumalik sa nayon, siya ang kukuha ng parusa sa halip na siya. Ito, hindi niya maintindihan para sa kanya na sinusubukang nakawin ang kanyang posisyon bilang sakripisyo, at muling pinagbantaan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit ang tanging ginawa niya ay ang pag-aalaga sa kanya. Napakalungkot ng sitwasyon na maging ang dragon ay nakaramdam ng simpatiya sa maliit na batang lalaki. Pagkatapos ay lumingon si Rico sa kanya at ipinahayag na nag-aaksaya sila ng oras, at dapat na silang makarating sa pugad ng demonyo. Sinabihan siya ng maliit na batang lalaki na huwag mahulog sa mga panlilinlang ng dragon, at nangakong ililigtas siya sa hinaharap. Ang dragon ay hindi makapaniwala sa nangyayari, siya ay inaakusahan na para bang siya ay masama at dinukot si Rico. Si Rico, gayunpaman, ay walang pakialam sa damdamin ng batang lalaki at sinabi sa dragon na dapat nilang salakayin ang kanyang bahay bago umalis sa nayon. Nagulat ang dragon sa kanyang deklarasyon, ngunit ninakaw lang niya ang mga damit na ginawa niya para sa kanya at isinusuot ang mga ito. Ito ay nagpapasaya sa bata, at sinabi niya sa kanya na ang mga damit ay biniyayaan ng ilang uri ng pangkukulam na dapat panatilihing ligtas siya mula sa dragon. Sa katotohanan, ang dragon ang nangangailangan ng proteksyon mula sa kanya, hindi ang kabaligtaran. Pagkatapos ay sumakay si Rico sa likod ng dragon, at sinabi sa batang lalaki na aalis na siya ngayon upang talunin ang Demon King sa tulong ng dragon. Pagkatapos ay hinimok niya ang dragon na lumipad na nagsasabi ng ilang walang kabuluhan tungkol sa kung paano ang full moon ang nagbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan.
Hindi makapaniwala ang dragon sa kalokohang sinasabi nito sa kanya, at sinabi sa kanya na hindi talaga siya makakalipad, ngunit nagbabago ang lahat kapag lumabas ang magic sa kanya at itinaas ang mga ito sa hangin. Hindi makapaniwala ang dragon na lumilipad sila at sumisigaw para sa kanyang mahal na buhay. Gayunpaman, tahimik siyang nakaupo sa likuran nito at lumipad patungo sa pugad ng Demon King, at mukhang ang tunay na sakripisyo ay ang dragon, hindi si Rico. Sinusubukan ng dragon na imungkahi na hindi nila dapat atakihin kaagad ang Demon King, dahil kailangan niyang maging updated sa nangyari sa 5,000 taon na wala siya. Sinabi ng dragon sa kanya na dalhin sila sa isang bayan kung saan makakahanap sila ng mga mandirigma upang bumuo ng hukbo laban sa Demon King. Naniwala si Rico sa kanya at pumayag na dalhin sila doon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika, at nagsimulang lumabas ang liwanag mula sa kanyang mga mata nang makita niya ang isang bayan na nababagay sa kanilang layunin. Mabilis niyang nakita ang isang bayan sa malapit, at nagpa siya na doon sila magtungo. Pagkatapos ay pinag-uusapan ni Rico ang tungkol sa hindi patas na presyo sa merkado ng bayan, ang mga tao na bumubuo ng kanilang sariling mga guild, at iba pa, na parang inaalagaan ng dragon ang alinman sa mga ito. Habang papalapit sila sa bayan, nakita nila ang usok na tumataas mula rito, at habang itinuturo niya ang bayan, nagsimulang isipin ng dragon na ito ang pinakamagandang lugar para iwan siya nito. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nauubos habang papalapit sila at nakikita niya ang lugar na kahawig ng impyerno, na may mga halimaw na umaatake sa mga tao. Ang ilang mga kakaibang nilalang na ibon ay umaatake sa isang tao, at nang makita niya ang mga ito, napagkamalan niyang dumating din ang dragon upang umatake. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na paputukan ang dragon, at habang papalapit ang kanilang mga pag-atake, natatakot ang dragon para sa kanyang mahal na buhay. Ngunit muling namagitan si Rico at nagpadala ng malakas na salamangka sa kanyang mga mata, at tinapos ang mga pag-atake sa pamamagitan ng pag-redirect ng lahat ng mahika mula sa kanyang bibig. Tinitingnan ng mga tao ang dragon at napagkamalan siyang siya ang gumawa ng magic, na nagpa siya na dapat siyang maging kapantay ng kapangyarihan sa Demon Lord. Tinawag ni Rico ang mga lalaki na walang isip, at sinabi sa kanila na ang dragon ay hindi nais na saktan ang sangkatauhan. Ang dragon, bagamat nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya, ay hindi maiwasang magalit sa kung paano niya ipininta siya bilang isang mabangis na masamang dragon samantalang ang totoo, siya ay isang mahiyain na herbivore. Isang babae na may mahabang pulang buhok ang lumapit, at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga tauhan para sa pagtatangkang salakayin sila. Siya si Leo, ang general ng lungsod, at humihingi siya ng tulong para iligtas ang lungsod. Sa sandaling ito, iniisip ng dragon na may pagkakataon siyang papaniwalaan ang babaeng ito, ngunit muling dinurog ni Rico ang kanyang pag-asa at sinabi sa kanya na ang nasaksihan niya ngayon, ay dulo lamang ng malaking porsyento ng walang katapusang kapangyarihan ng dragon. Sinabi sa kanya ng babae na naiisip niya ang kapangyarihan ng dragon, dahil siya, kahit na naging alagad niya kamakailan, ay napakalakas na. Tinanong siya ni Rico kung paano niya nalaman ito, at sinabi niya sa kanya na kahit na napakalakas ng kanyang magic, wala siyang mahusay na kontrol. Pagkatapos ay muling humingi ng tulong si Leah, at nagpa siya ang dragon na sumuko at sinabihan si Rico na dapat silang tumulong. Itinuro ni Leah ang mga halimaw ng ibon at sinabi sa kanila na sinasalakay nila ang lungsod, at ang kanilang mga buto ay lumabas mula sa mga bangkay at naging mga halimaw na nagpapabagong buhay sa sarili. Napakarami ng mga ito, at hanggang ngayon, ang mga tao ay nakapaglalayo sa kanila gamit lamang ang apoy. Pagkatapos ay bumaling si Leah sa dragon, at hiniling sa kanya na tapusin ang mga halimaw na ibon na ito tulad ng ginawa niya ilang sandali ang nakalipas. Ang dragon ay, syempre, nabigla at nag-iisip pabalik sa kung ano talaga ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rico at sinabi sa kanya na dapat niyang gawin ang trabahong ito, dahil maaaring maging magandang pagsasanay ito para sa kanya. Sumang-ayon si Rico at lumipad sa hangin, habang ang mga pakpak ng black magic ay lumalabas sa kanyang likuran. Agad niyang sinimulan ang pag-atake ng isa-isa sa mga nilalang, at iniisip ng dragon sa kanyang sarili na siya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Tinanong niya si Leah kung mayroong isang pinuno na kumokontrol sa mga halimaw na ito, at ibinunyag niya na libu-libong taon na ang nakalilipas, nakita niya ang hukbo ng Demon King na sumalakay sa mga tao gamit ang isang katulad na trick, at na dapat siyang naghanap ng isang skull monster na maaaring nasa mataas na lugar mula rito.
Inutusan ni Leah ang kanyang mga tauhan na hanapin ang skull monster na ito sa lahat ng matataas na lugar, at bumalik si Rico sa kanya, sinabing tinapos niya ang lahat ng halimaw na parang hindi ito malaking bagay. Sinabi ng dragon sa kanya na ang kanyang susunod na misyon ay ang magpahinga, habang hinahanap ni Leah at ng kanyang mga tauhan ang skull monster. Masaya siyang pumunta upang sundin ang kanyang utos at nakatulog, nakayakap sa dragon. Samantala, nahanap na ng mga tauhan ni Leah ang Skull Monster, at iniisip ng dragon na sa lalong madaling panahon ay magiging ligtas ang bayang ito, at malamang na maiwan niya si Rico dito at bumalik sa kanyang tahimik na buhay. Habang nagsisimulang umulan, nanaginip si Rico, at pinoprotektahan siya ng dragon mula sa ulan gamit ang buntot nito. Bumubulong siya sa kanyang pagtulog tungkol sa kanyang ama, at ang dragon ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Sa sandaling iyon, si Leah at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay lumapit sa kanya at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanila na malutas ang krisis na ito. Sinabi ni Leah sa kanya na inaasahan niya na siya ay magiging marahas at uhaw sa dugo, ngunit pinakitunguhan niya ng mabuti ang kanyang alagad. Sinamantala ng dragon ang pagkakataong ito para humingi ng pabor sa kanya, at nagtanong kung maaari niyang iwan si Rico sa bayang ito. Mabilis na naging defensive si Leah at nagtanong kung ano ang kanyang plano. Itinanggi ito ng dragon at sinabi sa kanya na hindi niya disipulo si Rico, ipinaliwanag na siya mismo ang tumatapos sa lahat ng halimaw, at sinabi kay Leah na kung manatili si Rico dito, magsasanay siya at magiging isang mahusay na wizard. Siyempre, hindi naniniwala si Leah sa sinabi niya. Gayunpaman, pumayag siyang patulayan si Rico sa kanilang bayan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Leah kung bakit niya ipinagkanulo ang hari ng demonyo sa pamamagitan ng pagharap sa kanya. Sinabi ng dragon sa kanya na hindi, at na siya ay isang walang silbing vegan dragon, iyon lang. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa ngayon, at muli, walang naniniwala sa kanya. Sinisisi niya ito sa pagpasa sa kanyang responsibilidad sa isang batang babae tulad ni Rico, at sinusubukang tumakas. Nangangatuwiran pa siya na ang isang babaeng katulad niya ay hindi maaaring gumamit ng labis na mahika dahil labag ito sa batas ng kalikasan. Itinuro ng dragon si Rico at sinabi kay Leah na siya ay isang banal na anak, ngunit tumanggo lang si Leah, nahihirapang paniwalaan siya. Ang mahika ni Rico, bagamat higit na kahanga-hanga, ay hindi natural at sa makatuwid ay maaaring makapaslang kahit sa kanyang sarili. Naniniwala si Leah na kung ganoon nga, kakainin ng mahika ni Rico ang sarili at gagawin siyang masamang dragon. Muli siyang nagtanong sa kanya kung bakit niya ipinagkanulo ang Demon Lord at kinuha ang kanyang espada. Pagkatapos ay itinutok ni Leah ang kanyang espada sa lupa, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang tapat na swordsman ng Demon King. Sinusugod niya ito, at ipinikit ng dragon ang kanyang mga mata, handa ng masawi, ngunit pumagitna si Rico at pinigilan siya. Pagkatapos ay humingi si Rico ng paumanhin sa kanya dahil sa pagkakatulog, at nag-alok na ibigay ang ulo ni Leah bilang regalo. Nagsimula silang mag-atake sa isa't isa, at napangiti si Leah sa kilos ni Rico, alam kung gaano kakaunti ang karanasan niya. Pagkatapos ay humarap siya sa kanya at humampwez. Nahihirapan si Rico, at sinabihan siya ni Leah na sumuko dahil ginamit niya ang kanyang magic kanina at dahil dito ay mahina siya. Gayunpaman, nakatakas si Rico sa kanyang pagkakahawak at inatake siya ng may determinasyon. Patuloy siya sa paghampas sa kanya, ngunit madaling napigilan ni Leah ang kanyang mga pag-atake. Ang dragon ay nakatayo doon, nagulat na siya ay nanalo, at natatakot para sa kanyang buhay. Napagtanto ng dragon na matatalo si Rico dahil nahuhulaan ni Leah ang kanyang mga galaw, at mas malakas kaysa sa kanya sa sword fight. Nagpa siya si Leah na magpatuloy sa opens iba, at nahihirapan si Rico laban sa kanya. Pinilit niya siyang tumalon sa hangin, at napagtanto ng dragon na pinaplano ni Leah na kunin ang pagkakataong ito upang makabawi. Tinamaan si Rico sa kanyang likod at bumagsak sa lupa, sumisigaw. Nag-aalala ang dragon sa kanya at sinubukan siyang gisingin, ngunit nilapitan siya ni Leah at hinamon siyang labanan siya. Sa isang hampas, itinusok niya ang kanyang espada sa kanyang katawan, at bumagsak ito sa lupa. Sa tingin ng dragon na masasawi na siya at nagsimulang sumigaw, ngunit walang nangyari at walang mga sugat. Sinabi ni Leah sa kanya na ang kanyang espada ay espesyal dahil ito ay makakaranas ng sakit sa kanilang mga kalaban ng walang anumang sugat, at sa makatuwid ay maaari silang magdusen ng walang katapusan. Muli niya itong sinaktan, at muli itong bumagsak sa lupa, na nakaranas ng hindi kapani-pani walang sakit.
Nagmamakaawa ang dragon sa kanya na gumamit ng isang normal na espada, ngunit tumanggi lang siya. Biglang naalala ng dragon ang tungkol kay Rico at nagtataka kung ano ang kalagayan niya pagkatapos ng pag-atake ni Leo, ngunit nakahiga pa rin siya sa lupa, walang malay. Patuloy siyang pinahirapan ni Leo, at nagsimula siyang tumalon sa sakit. Napagkamala ng mga tao ng bayan na ito ang dragon na nagsasaya kay Leo. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya sa pag-atake sa dragon at tinanggap na ang dragon ay nagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang pagiging mahina. Humihingi si Lian ng paumanhin sa ginawa niyang kagaspanggan sa kanya, na nagsasabi na siya ay sinusubukan lamang. Sinisigawan niya ito dahil sa sukdulan ang kanyang pagsubok at pumunta para alagaan si Rico. Humingi muli ng paumanhin si Lia at sinabi sa kanya na ang espada ay hindi nagdudulot ng anumang pisikal na pinsala, sakit lamang, kaya dapat ay okay na siya sa lalong madaling panahon. Tinanong siya ng dragon kung kasama niya ang Demon King, at winagayway niya ang kanyang kamay, sinasabing kasinungalingan din iyon, lahat ay bahagi ng kanyang pagsubok. Ang dragon ay nagpakawalan ng isang buntong hininga, at binalaan siya nito na huwag tawagin ang kanyang sarili sa harap ng iba kung hindi, magkakaroon siya ng bounty sa kanyang ulo. Tinanong niya siya kung may magagawa tungkol dito, at sinabi ni Lia sa kanya na wala, ngunit pagkatapos ay bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Pagkatapos ay umalis si Lia, sinabi na dapat niyang sabihin kay Rico kapag nagising siya na panaginip lang ang away. Halos kinabukasan na, at sinabi sa kanya ni Lia na siya ay napakalaki, naglapag ng isang bar aisles na naglalaman ng ilang pampabata na tubig, ngunit ito ay mas mukhang putik kaysa sa anumang bagay. Pilit niyang ibinuka ang bibig nito at itinulak ang kabuuan nito sa loob niya. Lumiliit siya sa laki, at nang magising si Rico sa umaga, sumisigaw siya nang makita siya. Hinihingi niyang malaman kung bakit lumiit ang laki nito, at nagsabi lang ng walang kabuluhan ang dragon, sinabing naging maliit siya para mas makita niya ang mga tao nang hindi na kailangang tumingin sa ibaba. Sa halip na pag-alitan siya sa pagiging isang kakilakilabot na sinungaling, pinaniniwalaan niya ang lahat ng sinabi nito na parang tulaler. Nang maglaon, umalis sila sa bayan, at sinabi ng dragon sa kanya na ang pakikipag-away kay Lia ay isang panaginip lamang, at naniniwala rin siya doon. Sinabi ni Rico sa kanya na kung talagang masungit si Lia sa kanya, siya ay maghihiganti sa kanya. Sa sandaling iyon, ang maliit na blonde na batang lalaki ay dumating sa bayan at hiniling na malaman kung nasaan si Rico at ang dragon, ngunit isa sa mga tauhan ng bayan ang nagbigay sa kanya ng isang tabla ng kahoy at pinatrabaho siya. Biglang nabasag ang isang kalapit na gusali, at isang malaking konkretong bloke ang malapit ng mahulog sa batang lalaki, ngunit dumating si Lia sa tamang oras upang iligtas siya. Pinipigilan niya ang pagbagsak ng semento sa kanya gamit lamang ang isang kamay, at nagsimula siyang manginig sa takot. Pagkatapos ay itinapon ni Lia ang semento ng madali at binalaan siya na mag-ingat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suriin ang bayan para sa anumang mas maluwag na mga blok ng semento, at ang mga lalaki ay nagsimulang magtrabaho, tinatalakay kung gaano siya kalakas. Nang marinig ng batang lalaki na sinasabi nila na pantay ang lakas niya sa pakikipaglaban sa dragon, lumuhad siya at nagmakaawa sa kanya na kunin siya bilang isang alagad upang matalo niya ang dragon at mailigtas si Rico. Hiniling ni Lia sa kanya na bumangon at sinabi sa kanya na ang kanyang mga pagsasanay ay mahirap. Hindi nagtagal, pinatrabaho niya siya at pinahila niya ang kanyang karwahe kasama niya sa loob. Kumuha siya ng latigo at inutusan siyang kumilos ng mabilis, ngunit bumagsak siya sa lupa sa pagod. Binibigyan niya siya ng kumukulong likido, tinawag itong gamot na magpapagaling sa kanyang lakas, at pinipilit siyang inumin ang bagay na iyon. Samantala, si Rico at ang dragon ay dumaraan sa isang nayon. Masayang naglalakad si Rico habang sinusubukan nitong makasabay sa kanya. Sa sobrang pagod na lumakad pa, umupo ang dragon at hiniling na magpahinga sila, ngunit muli niyang hindi nauunawaan ang sitwasyon at sinabi sa kanya na hindi nila kailangang magpahinga para sa kanyang kapakanan. Sa sandaling iyon, dumarating ang isang kuneho sa pamamagitan ng pagkain ng damo, at naaalala ng dragon kung gaano siya kagutom. Seryoso na naman si Rico at nag-alok na gumawa ng barbecue mula sa kuneho na ito, at mabilis na binunot ang kanyang espada. Sinabi ng dragon sa kanya na hindi niya gusto ang kuneho, at tinanong niya kung mas gugustuhin niyang ipagpatuloy ang paglamon sa kanyang kaluluwa. Naisip niya muli ang sinabi ni Lia tungkol sa pagtago kay Rico tungkol sa kanyang kahinaan, at nagsimulang umiyak na siya ay magugutom ng matagal hanggat hindi niya maipahayag na siya mismo ay isang herbivore.
Maya-maya lang, may dumating na 3 creepy lukang dudes at nagkomento sa damit ni Rico. Plano nilang nakawin ang kanyang mga damit at ibenta ang dragon sa mataas na presyo. Tinanong ni Rico ang dragon kung dapat niyang tapusin ang mga ito, at sinabihan siya ng dragon na maghintay, at sinabing kung aatake sila ngayon, hindi siya makakagawa ng kapayapaan sa sangkatauhan. Pinapalibutan siya ng mga lalaki, pinagmamasdan ang kanyang mga alahas at damit. Hiniling ng dragon na lumayo sila, ngunit tinatawanan lang siya ng mga lalaki. Nakatitig si Rico sa mga lalaki, naghihintay sa utos ng dragon. Habang patuloy silang tinutuya ng mga lalaki, nagtatalo sila kung ano ang gagawin sa katawan ng dragon at kung saan ito ibebenta. Nagsimula silang mag-away sa isa't isa, at nais ng dragon na makakain siya ng masasarap na halaman ngayon. Hinampons ng pinuno ng mga lalaki ang kanyang dalawang kasamahan at hiniling na tumahimik sila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isama si Rico sa ngayon, hanggang sa makakita sila ng angkop na mamimili at lapitan siya. Kinuyam ni Rico ang kanyang kamao, at sinabi sa kanya ng dragon na kaya niyang pangalagaan ang mga lalaking ito, pero lang hindi maging sukdulen. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika, at ang mga lalaki ay tumitig sa kanya sa gulat habang hinahawakan lamang niya ang kanilang pinuno gamit ang isang daliri, upang ipadala siya sa paglipad ng milya-milya. Ang dalawa pang lalaki ay tumakbo palayo, hindi gustong maranasan ang parehong kapalaran. Pagkatapos, silang lahat ay naglalakbay ng sama-sama, kasama ng mga lalaki ang kanilang pinuno. Habang nagpapatuloy sila, humingi ng paumanhin ang mga lalaki sa dragon dahil hindi nila napagtanto ang kapangyarihan nila ni Rico. Inutusan niya ang mga lalaki na dalhin sila sa kuwebo na kanilang pinagtataguan, at nang makarating sila sa pasukan ng kuwebo, nagulat ang dragon sa hitsura nito. Itinuro ng mga lalaki ang mga kalaawang na tarangkahan, sinasabing ito ang pasukan sa kuweba, at ang kuweba na tinitingnan niya ngayon ay maaaring maganda ngunit napakasama. Tinawag niya si Rico at sinabihan siyang dalhin ang mga bihag sa kuwebang iyon sa pinakamalapit na bayan, at ibigay ang mga tulisan na ito sa mga bantay ng lungsod. Mabilis na humingi ng paumanhin ang mga lalaki at nangakong hindi naguguluhin ang sinuman mula ngayon. Tinanong niya ang dragon kung sasama siya sa kanya, ngunit sinabi ng dragon sa kanya na dapat siya ang mag-escort sa mga bihag at bahagi ito ng kanyang pagsasanay. Tinanggap ni Rico ang misyon at sinabi sa kanya na babalik siya bukas. Habang umaalis siya kasama ang iba, ang dragon ay nakahinga ng maluwag at tumatalon sa kaligayahan dahil makakain na niya ang kanyang mga halaman ng payapa. Tuwang-tuwa siyang naglalakad, iniisip na makakahanap siya ng maraming halaman na makakain, ngunit pagkatapos ay aksidenteng nahulog sa isang butas. Binuksan niya ang kanyang mga mata para lamang mahanap ang mga bangkay, at ang skeleton ng isang higanteng hayop. Nagtago siya sa takot at sinusumpa ang kanyang swerte. Sa sandaling iyon, nakarinig ang dragon ng ingay na tumatawag sa kanyang presensya at lumingon siya upang makita ang itim na hamog na kumukuha ng anyo. Nagsimula itong magsalita, at umiyak ang dragon para sa tulong ni Rico. Ang hamog ay nagiging katulad ng tao na may balabal, at ipinapahayag kung gaano kasaya na sa wakas ay makatagpo ng isang buhay na nilalang. Lumalapit ito sa dragon na parang zombie, at nagsimula siyang tumakbo para sa kanyang mahalagang buhay na vegan. Habang tumatakbo siya, nag-activate ang mga traps, at lumalabas ang mga metal spikes sa lupa. Natigilan siya sa pagkabigla, at ipinatong ng nilalang na hamog ang kanyang kamay sa kanya, na humihiling sa kanya na huwag tumakbo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa takot, ngunit binabalaan siya ng lalaking hamog na mag-ingat dahil may mga bitag sa lahat ng dako, at nagpapatuloy upang suriin ang mga metal spike. Siya ay nag-deactivate ng mga bitag at bumalik sa dragon, nag-aalok ng isang mansanas. Ang dragon ay nalulula sa mga emosyon at tinanggap ang mansanas ng may pasasalamat. Bago niya alam, nagkakaroon siya ng kapistahan ng mga pagkaing vegan at kumakain ng kontento. Humingi siya ng paumanhin sa lalaking hamog dahil sa pag-aakalang siya ay masamang tao. Biglang tumangala ang Mist Guy at inalertuhan siya sa presensya ng isang tao sa itaas, ngunit sinabi sa kanya ng dragon na si Rico iyon. Gayunpaman, ang sabi ng Mist Guy ay hindi ito tao at may mapanganib na tao sa itaas. Ang dragon ay walang pakialam at patuloy na kumakain na parang sakam na baboy, na sinasabi na ito ay tiyak na mga bandido. Ang Mist Guy ay nagsasabi tungkol sa pagkawala ng ilang kayamanan, at walang bumibisita sa kanya pagkatapos noon. Nagtanong ang dragon kung hindi na siya makakapunta sa ibang lugar, at sinabi sa kanya ng Mist Guy na hindi siya makakapunta.
Pagkatapos ay itinuro niya ang isang sining ng kuweba, at napagtanto ng dragon na ang Mist Guy ay talagang Diyos ng Pangangaso. Binasa niya ang inscription kung paano dumating sa Earth ang Diyos ng Pangangaso, at tinuruan ang sangkatauhan na maglaan para sa kanilang sarili, ngunit nang ang mga tao sa wakas ay naging mga master ng Pangangaso, nakalimutan na nila ang kanilang Diyos. Sinabi niya sa dragon na makakaalis lang siya sa kuweba na ito kapag tinuruan niya ang iba na manghuli. Nagsisimula siyang umiyak, sinasabi na gusto niyang pumunta, ngunit walang nangangailangan sa kanya. Ang dragon ay naaawa sa Diyos, at nagtanong kung maaari niya itong turuan ng Pangangaso upang makaalis siya sa lugar na ito. Agad siyang niyakap ng Diyos, hinihintay ang dragon na sabihin iyon, at ngayon ay iniisip niya kung siya ba ay isinet up ng Diyos. Sa wakas ay nakalabas na sila, at nagsimulang tumawa ang Diyos na parang balisa, na nagsasabi na dapat silang magsimulang matuto kaagad. Nagtataka ang dragon kung nagkamali ba siya sa pagkaawa sa Diyos, at hiniling sa kanya na ipagpaliban ang pagsasanay. Gayunpaman, naging seryoso ang Diyos at sinabi sa kanya na ang Pangangaso ay isang seryosong bagay, at tuturuan niya siya sa loob ng 3 oras. Sinabi sa kanya ng dragon na siya ay isang walang silbing vegan, at maraming tao ang sumubok na turuan siya ng iba't ibang bagay ngunit nabigo lamang. Sinabi sa kanya ng Diyos na hindi niya ito kasalanan kundi ang kanyang mga dating amo. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang letigo, determinadong turuan ang dragon ng ilang Pangangaso. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang unang aralin ay pisikal na pagsasanay, at ang dragon ay nagsisimula ng magkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Inutusan siya ng Diyos na dumapa at gumawa ng 200 sit-up. Ang dragon ay bumagsak pabalik sa lupa at simpleng gamulong, lumapit sa isang posisyong nakaupo at paulit-ulit na ginagawa ito. Ang dragon ay nagbibigay ng isang buong bagong kahulugan sa mga sit-up, at ang Diyos ay galit na galit sa kanya. Nagulat ang Diyos na hindi siya makahiga ng maayos, at nagreklamo ang dragon na dahil iyon sa kanyang katawan. Laking gulat ng Diyos na ang kanyang paraan ng pagtuturo ay hindi epektibo sa dragon at nagsimulang magdaldal. Pagkatapos ay nagpasya siyang pupunta sila sa pangalawang aralin, balanseng pagsasanay, na sinasabi na mahalaga ito para sa tagumpay ng isang mangangaso. Inutusan niya ang dragon na tumawid sa isang makitid na tulay na gawa sa iisang troso, at habang inaapakan ito ng dragon, dahan-dahan itong nag-crack, na nag-aalala sa dragon. Nagiging mahigpit ang Diyos at hiniling sa kanya na magpatuloy kahit anong mangyari, at kapag sinubukan niyang tumawid sa tulay, natakot sa letigo ng Diyos, nabali niya ang troso at nahulog, sumasakit ang kanyang likod. Ang Diyos ay lumapit sa kanya at nagtataka kung paano ito posible, dahil ang tulay na ito ay hindi pa nahuhulog dati. Sinabi sa kanya ng dragon na ito ay dahil mas mabigat siya kaysa sa mga tao, at inayos ng Diyos ang tulay gamit ang kanyang mahika, na sinasabing susubukan nilang muli hanggang sa magtagumpay sila. Sinubukan ito ng dragon ng maraming beses, at sa bawat oras na masira niya ang tulay at mahulog, umiiyak siya para sa tulong ni Rico. Samantala, si Rico ay nasa loob ng isang kagubatan at iniisip na narinig niya ang dagandong ng dragon. Napagpasyahan niya na ang mahusay na aura ng dragon ay naglakbay lamang hanggang dito, at sumakay sa isang karwahe kasama ang mga bihag at bandido na hinihila ito. Samantala, tinuturuan ng Diyos ang dragon ng archery, at nabigo rin siya. Susunod, sinubukan nilang mag-pull up, at muli, nabigo ng husto ang dragon. Sinusubukan nilang gumawa ng mga bitag at pagsasanay sa labanan, at nabigo niya ang lahat ng iyon, tulad ng inaasahan, na napasigaw ang Diyos sa pagkadismaya. Sinabi niya sa dragon na gagamitin niya ang kanyang trump card. Pagkatapos ay ibinunyag niya na para ito sa dragon sa pag-iwas sa mga hadlang. Itinayo ng Diyos ang mga lubod ng mas mataas kung isasaalang-alang ang laki ng dragon, at mga nakakabit na pampasabog na maa-activate kapag nadikit. Ang dragon ay nasa ilalim ng balakid na walang ibang pagpipilian, kapag ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang epekto ng rejuvenation potion ay nawala, at siya ay dahan-daang nagsimulang lumaki sa kanyang aktwal na laki, na nakikipag-ugnayan sa mga hadlang at pinapagana ang mga pampasabog. Halos gabi na ngayon, at napaluhod ang Diyos, laking gulat niya na nabigo siya sa pagtuturo sa dragon na mag-hunt. Hindi siya makapaniwala, dahil ang kanyang pagtuturo ay hindi kailanman nabigo noon. Sinabi sa kanya ng dragon na ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo ay hindi angkop para sa kanya, at higit pa rito, siya ay walang silbi. Hindi pa rin sumusuko ang Diyos at sinabi sa kanya na walang masamang apprentice, masasamang masters lang.
Sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili sa hindi pagturo sa dragon ng maayos, at kung paanong hindi pa ito nangyari noon. Ang Diyos pagkatapos ay pumunta sa dragon at tinakpan ang kanyang mga kamay sa itim na hamog. Sinubukan ng dragon na iwaksi ito, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya na subukang magtipon ng lakas ngayon. May nangyayari habang itinataas ng dragon ang kanyang mga kuko, at nawala ang itim na hamog. Tumalikod ang Diyos at sinabi sa kanya na natutunan na niya ito. Ang dragon ay walang ideya sa kung ano ang kanyang natutunan, ngunit ang Diyos ay nagsabi sa kanya na siya ay naging mas malakas kaysa dati at nawalang isang mag-aaral na hindi niya naturon ng maayos. Ang Diyos pagkatapos ay nawala sa manipis na hangin, nagbabala sa kanya na huwag banggitin ang kaganapang ito sa sinuman. Bumagsak ang dragon sa lupa, pagod, iniisip kung ano ang ginagawa ni Rico ngayon. Nakatulog siya nang nakatalikod sa isang puno, at kinaumagahan, naroon si Rico para batiin siya. Tuwang-tuwa siya na bumalik siya at nagsimulang umiyak. Sinabi ng dragon sa kanya na hindi na niya ito iiwan muli, at tinanong niya kung may nangyari noong wala siya. Sinasabi ng dragon sa kanya na ito ay wala. Sinabi ni Rico sa kanya na mayroon siyang air report. May malapit na lungsod, at pinoprotektahan lamang ito ng moat. Pagkatapos ay sinabi ni Rico sa kanya na dapat niyang kontrolin ang lungsod na ito bago ito mahulog sa mga kamay ng Demon King. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit sumakay si Rico sa kanyang likuran at ipinahayag na aalis sila kaagad patungo sa lungsod. Naglalakbay sila sa kagubatan at sa wakas ay malapit na sa lungsod. Ang dragon ay masayang tumingin sa kabila, iniisip kung gaano karaming masasarap na halaman ang maaari niyang kainin, nang bigyan siya ni Rico ng masamang tingin, na hinihiling sa kanya na sakupin kaagad ang lungsod. Sinabi ng dragon sa kanya na hindi sila makikipag-away, at tinanggap niya ito kaagad, na sinasabi na ang isang dakilang dragon na tulad niya ay hindi dapat gumawa ng gayong mababang gawain. Casual silang pumasok sa lungsod, at nagtataka ang dragon kung bakit hindi protektado ang lungsod. Gayunpaman, binuksan ni Rico ang kanyang mahiwagang mga mata at napagmasdan na mayroong, sa katunayan, isang proteksyon na hadlang sa paligid ng lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mayroong isang tao sa lungsod, isang santo ng tubig na naglagay ng hadlang na ito. Sa sandaling iyon, ang dragon ay nakarinig ng isang tinig sa kanyang ulo, na humihiling sa kanya na umalis sa lungsod, at siya ay nagtataka kung ito ang santo na kanyang pinag-uusapan. Sinasabi niya sa kanyang isip na gusto lang niyang magpahinga sa lungsod na ito kasama si Rico, ngunit ang boses ay nagsasabi sa kanya na hindi siya naniniwala sa kanya. Iniisip niya na nagpapanggap itong mahina, at nakikiusap ito sa kanya na hindi ito totoo. Binyantaan niya itong aalis ngunit nagsimulang sumigaw na parang may dumating na nagbabanta sa kanya. Biglang, nakikita ng dragon ang harang na mahika ng lungsod, at napagmasdan si Rico na isinasawsaw ang kanyang mga kamay sa tubig. Inalis ni Rico ang kanyang kamay sa ilog at sinabi sa kanya na maaari na silang magpatuloy dahil tinanggal niya ang hadlang. Tinanong siya ng dragon kung ano ang ginawa niya sa santo ng tubig, at nagbigay siya ng isang masamang ngiti, na sinasabi na tinakat niya ang water saint, sa pamamagitan ng paghahalo ng kaunti ng kanyang mahika sa tubig. Sinabi niya sa kanya kung gaano niya eksaktong tinakat ang saint, at pinatakbo siya para sa kanyang buhay. Tumawa si Rico ng masama, sinabing alam niyang susundan ng dragon ang gumawa ng hadlang sa halip na sirain ito, kaya ganoon din ang ginawa niya. Pagkatapos nito, masaya silang pumunta sa plaza ng lungsod, at iniisip ng dragon sa sarili na dapat siyang humingi ng tawad sa saint. Habang naglalakad sila, kakaiba ang tingin sa kanila ng mga tao, at tinanong siya ni Rico kung dapat niya itong tapusin. Siya ay natakot dito at sinabi sa kanya na huwag makipag-away. Pagkatapos ay sinabi ng dragon sa kanya na dapat siyang magkaila, at hilingin sa kanya na magpanggap na kasama niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumalon na parang unggoy, at ibinalita niya na sila ay mula sa circo. Ayaw niyang gawin ang kalokohang gawaing ito, ngunit kinukumbinsi siya ng dragon na gawin ito, na sinasabi na ang pagbabalat kayo ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay kapag sa totoo lang, gusto niyang ipakita sa mga tao dito na siya ay hindi nakakapinsala. Naniniwala ang mga taga-nayon sa kanilang kilos, at nagsimulang talakayin ang mga pagdiriwang at palabas. Ipinagpatuloy ng dragon ang kanyang unggoy na sayaw habang pinag-uusapan ng mga tao na hindi sila nakakapinsala, dahil pinapasok sila ng water saint sa lungsod. Kapag umalis ang lahat para gawin ang kanilang trabaho, isang lalaki ang lumapit sa kanila at nag-aalok na ipakita sa kanila ang paligid ng lungsod.
Ipinakita niya sa kanila ang isang rebulto ng isang Diyos, at sinabi sa kanila ang tungkol sa kasaysayan ng lungsod. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang lungsod na ito ay parang disyerto, ngunit noon ay dumating ang water saint sa lugar na ito at biniyayaan sila ng tubig, na naging malusog ang lupa. Kaya taon-taon, nagdaraos sila ng festival para ipagdiwang ang kanyang pagdating. Sinabi sa kanya ni Rico na ang kanyang dakilang santo ay tumakas lamang sa takot sa kanya, ngunit tinakpan ng dragon ang kanyang bibig at sinabi sa kanya na nagbibiro lamang siya, at tinanong siya kung mayroong anumang hotel sa paligid. Pumayag ang lalaki na kunin sila nang mapagtanto niyang nagsalita ang dragon. Gayunpaman, kinukumbinsi niya lang ang lalaki na ang panggagaya na parang tao ay bahagi ng circus trick. Naniwala sa kanya ang lalaki at dinala sila sa isang hotel. Sa loob, sinabi niya kay Rico na mamasyal siya at pinapahinga siya. Samantala, lumabas ang dragon upang hanapin ang water saint at humingi ng tawad. Umiikot siya at nagtatanong sa mga tao para sa water saint ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Talagang nagtatago siya sa isang tasa ng tubig sa ilang tavern. Sigurado siya na kapag nahanap siya ng dragon, tatapusin siya nito at planong manatili sa pagtatago hanggang sa umalis siya sa lungsod. Gayunpaman, nabigla siya sa kanyang buhay nang dumating ang dragon sa tavern, na sinasabi na natagpuan niya ito, ngunit ang ibig niyang sabihin ay nakahanap na siya ng lugar upang makakuha ng tubig dahil uhaw na uhaw siya sa lahat ng paglalakad. Nahanap niya ang lalagyan na pinagtataguan ng water saint na hindi niya namalaya na nagtatago siya dito, at kukunin na sana niya ito. Sa tingin niya ay ginamit niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan upang mahanap siya, at ngayon ay tatapusin siya, kaya dahan-dahan niyang ginalaw ang tasa at pinabagsak ito mula sa mesa. Napasigaw ang dragon sa gulat na nahulog ito nang hindi man lang nahawakan. Tumakbo siya palayo doon at nagtago sa ibang lugar, iniisip na ang dragon ay darating upang wakasan ang kanyang buhay. Maya-maya, dumating ang dragon sa kanyang lokasyon kung saan siya nagtatago sa isang tub ng tubig, ngunit talagang pumunta siya dito dahil nauuhaw siya. Gayunpaman, muli niyang naisip na narito siya para sa kanya at nawawala kapag naabot niya ang loob ng tub. Ito ay nagpapatuloy ng ilang panahon, ang dragon ay umaabot sa mga lugar ng tubig dahil siya ay nauuhaw, at siya ay patuloy na tumatakbo palayo sa bawat oras dahil sa tingin niya ay siya ay sumusunod sa kanya. Gabi na ngayon, at ang dragon ay hindi pa rin umiinom ng isang patak ng tubig at pumunta sa ilog, walang pakialam kung susubukan ng water saint na salakayin siya. Maya-maya lang, may dumating na grupo ng mga bata at excited na makita siya. Narinig nila ang tungkol sa nagsasalitang dragon, at pumunta sila rito para makita siyang magsalita. Lumingon siya sa mga ito at napagmasdan na nasa edad na sila ni Rico. Sa sandaling iyon, ang kanyang tiyan ay kumakalam, at isang batang babae ang nagtanong kung siya ay nagugutom. Binigyan niya siya ng mansanas, at nagsimula siyang umiyak sa kanyang matamis na kilos. Pagbuka ng kanyang bibig upang kainin ito, pinapanood ito ng water saint mula sa ilog at inakala niya nakakainin na niya ang mga bata. Sa wakas ay humarap siya sa kanya at humakbang sa pagitan, na nagsasabing hindi siya tataka sa pagkakataong ito at hindi niya dapat saktan ang mga bata. Hinihila ng isa sa mga bata ang kanyang manggas at sinabi sa kanya na ang dragon ay inosente, at sinabi ng dragon sa kanya na ito ay totoo. Ipinaliwanag niya na siya ay isang mahirap na vegan dragon at nagtanong kung maaari na siyang kumain. Iniisip ng water saint na ang babae ang tinutukoy niya, at patuloy na humaharang sa kanyang dinadaanan. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga bata na umalis, at nagpaalam sila sa kanya bago umalis. Malungkot na pinagmamasdan ang mga ito ng dragon, galit na hindi siya nakakain ng kahit isang mansanas. Sinabi sa kanya ng water saint na hindi siya makakapag-blackmail, at mukhang nalilito siya kapag ginawa niya iyon. Sinabi ng dragon sa kanya na wala siyang intensyon na saktan ang sinuman, at gusto lang niyang bumalik sa kanyang hotel. Nakahinga ang water saint ng maluwag at hiniling sa kanya na sundan siya. Sa daan, sinabi ng dragon sa kanya na wala siyang intensyon na saktan siya. Kapag tinawag niya itong saint, pilit niyang tinatanggihan ito, na sinasabi na siya ay isang normal na babae lamang. Sa oras na makarating sila sa hotel, gabi na, at nagpapasalamat ang dragon sa kanya para sa kanyang tulong, ngunit sinabihan siya nito na huwag saktan ang sinuman, kung hindi, magrereklamo siya sa water saint na para bang hindi siya isa. Sinabi ng dragon sa kanya na ayusin niya kaagad ang hadlang, at tumakas siya para gawin iyon, nakalimutan ang kanyang ginawa.
Sa kanyang pag-alis, nagrereklamo ang dragon na ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay kasing sama ng kay Rico. Biglang tumunog muli ang kanyang tiyan, at bumalik siya sa hotel para kumain. Ngunit nang pumunta siya sa kanyang silid, nakita niya si Rico sa lupa na may magic na nakapalibot sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya, at sinabi ni Rico sa kanya na nanatili siya rito ng masunurin tulad ng hiniling niya. Gayunpaman, sinabi ni Rico sa kanya na hindi pa siya umabot sa antas ng pagiging masunurin, at iniisip niya kung ano ang pinag-uusapan nito. Binanggit ng dragon na may mga batang kaedad niya sa lungsod na ito, at dapat siyang makipaglaro sa kanila. Agad siyang nagalit, iniisip na pinaparusahan siya ng dragon dahil sa hindi niya ginawang pagiging masunurin. Pagkatapos ay pinag-uusapan ni Rico ang tungkol sa Water Saint, at tinawag siyang isang demonyo na maaaring manipulahin ang tubig at putik. Nagtanong siya kung bakit siya sinasamba ng mga tao bilang isang Diyos, at sinabi sa kanya ng dragon na ito ay katulad ng kung paano niya siya sinasamba bilang isang malaking masamang dragon. Pagkatapos ay nahiga siya sa sahig, sinabi na dapat silang matulog ngayon. Inaf nila ang mga ilaw at natulog, at si Rico, sa halip na matulog sa kama, ay bumaba at humiga sa kanya. Hiniling niya sa kanya na matulog, ngunit sinabi ni Rico sa kanya na hindi niya gagawin dahil mas mataas ang kama at ayaw niyang maging mas mataas sa kanyang amo. Kinabukasan, nagising ang dragon sa isang waitress na kumakatok sa pinto para sa almusal. Isang malaking hikab ang pinakawalan niya, at bumangon din si Rico. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid, at dumating ang Water Saint na nakasuot ng maid costume. Mabilis na bumangon si Rico at itinulak siya sa lupa, pinagbantaan siya sa pag-istorbo sa pagtulog ng dragon. Sinabi ng dragon sa kanya na huwag siyang sasaktan, at siya ay sumasang-ayon. Tinanong siya ni Rico kung ano ang pinaplano niya, at sinabi ng Saint sa kanya na gusto lang niyang magdala ng almusal. Pagkatapos ay sinubukan niyang paalisin sila sa lungsod sa pamamagitan ng pagsasabing perpekto ang panahon para sa paglalakbay. Tinanggihan ito ni Rico, at sinabi ng Saint na nagbibiro lamang siya at isa siyang normal na hotel servant. Hindi makapaniwala ang dragon sa kanyang kalunos-lunos na husay sa pag-arte, at nagtataka kung hindi na maalaya ng Saint kung gaano karaming tubig ang nabuhos sa kanya nang salakayin siya ni Rico at kung paano siya lumiit sa laki, na parehong hindi posible para sa isang tao. Hinihimok niya silang mabilis na kumain ng kanilang almusal, at umalis kaagad sa bayan. Ipinakita niya ang binili niya para sa almusal, bulok at tirang gulay mula sa basura. Nagalit si Rico dito at tinulak siya sa lupa, natamba ang ilan sa mga plato. Tumakbo ang Saint na natatakot, at nagalit ang dragon na nawala siya kaagad nang hindi siya humingi ng tawad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rico kung gaano siya nasaktan nang insultuhin siya ng Saint, at sinabi ng dragon sa kanya na dapat kumilos ang lahat ayon sa kanilang kalikasan at kapangyarihan. Sinabi ng dragon sa kanya na bilang kanyang alagad, dapat lamang niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan kapag kailangan at hindi para sa walang kwentang away. Pagkatapos ay itinuro ng dragon ang mga bulok na gulay, at sinabi sa kanya na hindi dapat ilabas ng isa ang kanilang galit or sayangin ito. Sinabi niya sa kanya na hanggat hindi niya naiintindihan at natutunan ito, dapat lang siyang gumamit ng magic kapag talagang kinakailangan. Nagbaba si Rico ng tingin sa kahihiyan, at iniisip ng dragon kung masyado ba itong malupit sa kanya. Humingi si Rico ng tawad sa kanya, at tinawag ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat na maging alagad niya. Hinaliw niya ito at sinabi sa kanya na nagpapasalamat siya sa pagiging alagad niya. Pagkatapos ay hinihikayat niya siya na mas matututo siya habang siya ay tumatanda. Pagkatapos ay ipinaalala ng dragon sa kanya ang mga bata at sinabihan siyang makipaglaro sa kanila, na sinasabing mahalaga para sa kanya na matuto ng mga kaugalian ng tao. Mabilis siyang sumang-ayon at kinuha ito bilang isang misyon, habang sinusubukang sabihin sa kanya ng dragon na huwag maging seryoso sa lahat ng oras. Pagkatapos ay umalis siya, kamakaway na palem, at hiniling ng dragon sa kanya na magsaya bago pumunta sa kanyang lihim na misyon ng paghahanap sa Water Saint. Hindi sinasadyang natapakan niya ang isang puddle ng tubig, at lumabas ang mga gintong ilaw dito habang inilalabas niya ang kanyang mga paa. Ang tubig pagkatapos ay dinakma siya dito, hinayla siya papasok sa ibang dimensyon. Naramdaman ni Rico na nawala ang aura ng dragon, at babalik na sana siya para makita ang dragon nang makita niya ang mga bata, at nagpas siyang tuparin muna ang kanyang misyon. Lumapit sa kanya ang mga bata, tinawag siyang isang cute na tagapagsanay ng hayop at tinanong kung nasaan ang kanyang cute na dragon.
Iniinis siya nito, at patuloy silang nagtatanong tungkol sa dragon, na ginagawang laro kung sino ang unang makakahanap sa dragon. Tinanong nila siya kung gusto niyang makipaglaro sa kanila, at si Rico ay nawala sa malalim na pag-iisip, iniisip kung mayroon pa bang dragon bukod sa kanyang dragon na mahina at nakikipaglaro sa mga bata. Siya ay naging determinado at nagpa siya na manalo sa larong ito ng mga bata. Samantala, nalulunod ang dragon sa ilog dahil sa paghila sa kanya pababa ng water saint. Sinabi niya sa kanya na paprotektahan niya ang lungsod sa pamamagitan ng paglunod sa kanya, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Sa plaza ng lungsod, nakikipaglaro si Rico sa mga bata nang biglang nagpakita ang isang napakalaking kulay gray na dragon, na tinatakot ang lahat sa paligid. Sinasabi nito sa mga tao na maghanda para sa kanilang wakas na sinasabi na ito ang kanilang parusa sa hindi pagsali sa hukbo ng demonyo. Napansin ni Rico ang dragon na ito, at naisip niya na ito ang cute na alagang dragon na pinag-uusapan ng mga bata, at tinawag niya ito upang makipaglaro sa kanya. Sinabihan siya ng dragon na magwala, ngunit hinawakan niya ito sa kanyang buntot at muling tumawag upang maglaro. Nahiwaga ng dragon kung anong problema niya, at nang makita ito, ang mga tao ay nagsimulang magtaka kung ito ay isang alagang dragon. Nakakainis ito sa dragon, at ipinapahayag nito sa lahat na siya ay isang marangal na nilalang. Humarap ang dragon kay Rico at sinabi sa kanya na tatanggapin nito ang kanyang hamon. Sinimulan nitong i-activate ang salamangka nito, na nag-aanunsyo na tuturuan nito ang mga taong ito ng leksyon para sa pangungutya nito. Ang buong katawan nito ay kumikinang sa mahika, ngunit bigla itong iniangat sa langit ni Rico. Nahihiya ito at hiniling sa kanya na ibaba ito, ngunit tinanong lang siya ni Rico kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Inihagis niya ito sa lupa at sinabing ito ay isang unbounce ball. Bumangon ito sa himpapawid, nagalit sa kanya, at ibinukan ng malapad ang bibig, nag-iipon ng mga shockwave para wasakin ang buong lungsod na ito. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo palayo sa takot dahil malapit na itong magpadala ng pag-atake. Nagpakita si Rico sa harapan nito at nagtanong kung mahilig itong maglaro sa hangin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buntot nito at pinaikot-ikot, pagkatapos ay itinapon ito sa lupa. Iniisip ng dragon na may mali sa kanya, habang patuloy niyang sinasabi na hindi ito matalbog. Muli niya itong hinawakan sa buntot, at nagsimula itong umiyak para humingi ng tulong. Ang saya niyang ihagis dito at doon na parang volleyball. Samantala, sinusubukan pa rin ng water saint na lunurin ang herbivore dragon nating bida, nang maramdaman niya ang shockwaves na nagmumula kay Rico na naghahadjas ng gray na dragon. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang paghinga upang maitago niya ang dragon sa kanyang bula at malunod ito, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang paghinga at pinakawalan ito dahil sa shockwaves. Pareho silang nahulog mula sa itaas sa kalangitan, at sinubukan ng dragon na kunin ang isang bagay nang lumabas ang itim na substansya mula sa kanyang mga kuko, at nag-transform sa isang malaking bowl ang tumatalbog. Ligtas na dama po dito ang dragon, at naging hugis pato. Ang magic ay tila nagmula sa kanyang sariling kuko, at habang siya ay nagtataka tungkol dito, ang water saint ay lumapit sa kanya na may isang malaking alon, na inaakusahan siya ng pagtatago ng isang swim wave. Hindi maintindihan ng dragon ang kanyang sinasabi, at sinubukang lumangoy palayo sa kanyang itim na pato. Ang itim na substansya ay biglang nag-transform sa isang lobo at itinaas siya, palayo sa tubig. Pinagalitan niya siya dahil sa hindi patas na pakikipaglaban at hiniling na bumaba, at biglang napagtanto ng dragon na may isang demonyong tubig sa hukbo ng hari ng demonyo, at napagtanto na siya ang isa. Nang tanungin siya nito, naging emosyonal ang water saint at sinabi sa kanya na ginawa niya ang lahat para protektahan ang lungsod na ito, ngunit hindi niya ito pinapaalis dahil lang sa demonyo siya. Nagtataka ang dragon kung bakit siya nagdadaldal ng ganito, at sinabi ng water saint sa kanya na igagapos niya siya rito, kahit na hindi niya ito matalo. Ginagamit niya ang kanyang mahika, lumilikha ng mga whirlpool upang bitagin ang dragon sa isang lugar na bumubuo ng orbit sa paligid niya upang hindi siya makatakas. Ang tubig ay nagsimulang sumakal sa kanya, at siya ay nagnanais na ang kanyang kuko ay magbago ng anyo ngayon at iligtas siya. Gayunpaman, ang kanyang kuko ay nagiging speaker, at narinig niya ang boses ng mga ngaso na Diyos na nagsasabi na hindi siya maaaring umasa sa kanya para sa tulong palagi. Nakiusap siya sa kanyang master na tumulong, ngunit sinabihan niya itong huminahon at nakatulong na siya ng 2 beses.
Sinabi niya sa kanya na ibinigay niya ang itim na nebula na ito upang maprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ito, ngunit siya ay nabigo na nagpapasok sa kanya dito. Sinabi niya sa dragon na 2 beses lang niya matutulungan ang mga mag-aaral, at tapos na iyon. Magbibigay sana siya ng ilang payo, ngunit inaatake siya ng Water Saint, at hindi niya ito marinig ng maayos. Pagkatapos, nagsisimula na siyang lumaki, at naalala niyang ininom niya ang mga hindi masarap na inumin na ibinigay ni Rico kanina, at malamang na nawala ang epekto nito ngayon. Nagsisimulang masira ang water gel, at pareho silang natapon mula sa tubig dahil sa epekto nito. Pagkatapos bumangon, nagsimulang umiyak ang Water Saint na sinasabi na ang isang demonyong tulad niya ay hindi kayang protektahan ang lungsod na ito. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanya na iligtas ang lungsod, kahit na ang ibig sabihin nito ay bumalik siya sa hukbo ng hari ng demonyo. Sinabi ng dragon sa kanya na ang pagiging isang demonyo ay walang kinalaman sa kanyang pagnanais na protektahan ang lungsod, at tulungan ang mga tao nito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maniwala na siya ay isang vegan dragon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinanggap ang kanyang kasunduan. Pagkatapos ay umalis ang Water Saint upang ayusin ang gulo na kanyang ginawa, at biglang huminto. Napansin ng dragon ang isang insekto sa kanyang ulo, at kinikilala ng dragon na ito ay isang mababang antas ng demonyo. Aalisin na sana niya ito nang mapagtanto niya na ang harang ng lungsod ay maglalayo sa mga mababang antas ng demonyo. Biglang nagmula sa kanya ang isang itim na aura, at nang subukan ng dragon na tingnan kung okay siya, tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Nakikita niya ang isang bagay na parang bungo na lumulutang sa tabi niya, at bumubulong ito sa kanyang tenga kung gusto niyang patuloy na magtago at hilingin sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Nagsisimula siyang makakita ng mga nightmares ng kanyang nakaraan at naposes ng bagay na iyon. Nagiging masama ang Water Saint at minamanipula ang lupa at tubig, ginagawa itong maputik at tinatakpan ang buong liwasan ng bayan. Bumangon ang Water Saint sa itaas, at ipinahayag na itatapon niya ang sangkatauhan sa desperasyon sa pamamagitan ng paglubog sa kanila sa latian na ito. Sinubukan ng dragon na maglakad palapit sa kanya, nagtatanong kung okay ba ang lahat dahil ayos lang siya, ilang sandali lang ang nakalipas. Nakiusap ang dragon sa kanya na itigil ito, ngunit nahulog siya sa kanyang maputik na tubig. Sinabi ng Water Saint sa kanya na magdadala siya ng kapahamakan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsira sa lungsod na ito. Nagtataka ang dragon kung ano ang nangyari upang magdala ng biglaang pagbabago sa kanya. Ipinadala niya ang maputik na alon ng tubig upang malunod ang mga nakatayong tao sa malapit, ngunit sa halip na matakot, nagsimula silang magsaya at sumayaw. Nagsisimula silang humanga sa putik dahil ito ay isang mahusay na mayabong na kaluluwa, at iniisip na talagang tinutulungan niya sila. Siya at ang dragon ay nakatingin sa mga tao na para bang sila ay nabalisa. Nagsisimula silang umasta na parang nyebe ito, sumasayaw sa putik, nakikipaglaro, at iba pa. Mas lalo lang siyang nagagalit nang makita ang kanilang kalmadong ugali. Nag-iipon siya ng mas maraming tubig sa isang napakalaking bola at malapit nang ihagis ito upang tapusin silang lahat, ngunit naramdaman ni Rico ang sitwasyon na sumagip sa pamamagitan ng pagpasok mismo sa pagitan, pagsipa dito at paghiwalayin ito. Tumalsik ang putik kung saan-saan at nagsimulang magsaya ang mga tao, sumasayaw sa maputik na ulan. Lumuhad siya sa harap ng dragon at nag-aalok ng kanyang mga serbisyo. Hinalis ng dragon ang putik sa kanyang mukha, at tinanong siya kung natanto niya ang kanyang ginawa. Parang wala siyang clue na nailigtas niya ang lahat. Pagkatapos, iniulat niya sa dragon na, gaya ng utos niya, nakipaglaro siya sa mga bata, isang laro ng paghahanap ng dragon gamit ang isang kulay gray na alagang dragon, at pumunta rito nang marinig niyang tinawag niya ang kanyang pangalan. Sinabi ng dragon sa kanya na siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at nagsimulang maghanap para sa Water Saint na nakaupo sa gitna ng kanyang pool ng putik at umiiyak. Hiniling ng dragon sa Saint na sabihin sa kanila kung ano ang bumabagabag sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabi sa kanila na ilang siglo na ang nakalipas nang siya ay sumali sa Demon King's Army, lahat ng mga dragon at demonyo sa hukbo ay pinagtatawanan siya, na tinawag siyang mahina. Iniwan niya ang hukbo at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naglalakad sa desyerto na isla na nauuhaw, naghahanap ng tubig. Noong una, naisip niya na kung tatapusin niya ang mga taong ito, tatanggapin siya ng ibang mga demonyo at mauuna sa mga tao.
Sinabihan ng Water Saint kung gaano kalakas ang loob nilang salakayin ang kanyang lupain, at nagpatawag ng malaking alon ng tubig para lunurin sila, ngunit sa halip na matakot, nagsimula silang magdiwang para sa paghahanap ng tubig. Kaya't napagpasyahan niyang lunurin niya sila ng putik sa susunod, ngunit muling natuwa ang mga taga-nayo na mayroon na silang matabang lupa upang magtanim. Lumuhad sila sa harapan niya at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanila ng pag-asa. Tinawag nila siyang saint at tinanong kung maaari silang manirahan sa kanyang mga lupain. Mula noon, ang mga tao ay nagsimulang manirahan dito at ginawa ang lungsod na ito, na nagtayo ng isang rebulto sa kanyang karangalan. Nagsisimula siyang umiyak na siya ay isang demonyo, ngunit hindi niya nagawang mabuti ang trabahong iyon. Ang dragon ay nakikiramay sa kanya, nauunawaan kung ano ang pakiramdam niya sa pagitan ng kanyang dalawang pagkakakilanlan. Napagmasdan niya na ang kanyang pangunahing katangian ay hindi masama, at sa makatuwid ay magiging palakaibigan muli. Maya-maya lang, may dumating na batang babae mula sa likuran at tinuro siya ng daliri, nagtatanong kung bakit siya lumaki simula noong huli silang nagkita. Pagkatapos ay nakita niya ang saint na umiiyak at pumunta sa kanya. Sinabi ng babae sa kanya na huwag malungkot dahil nagdadala siya ng matabang lupa sa mga tao. Muli, ang pagkarinig nito ay labis na ikinatuwa ng saint at nakita niya ang batang babae na umaalis upang makipaglaro sa ibang mga bata. Siya ay nagsimulang umiyak muli, iniisip na ang mga tao ay pinagtatawanan siya at marahil ay nagiging sarkastiko. Pinuntahan siya ni Rico at hiniling na dahil napagtanto niya ito, dapat niyang ibigay ang lungsod sa dragon ngayon. Bumaantong hininga ang dragon at hiniling sa saint na huwag pansinin ang sinabi niya. Nagbibigay siya ng payo sa kanya na hindi mahalaga kung sino siya, at ang mahalaga ay kung sino ang gusto niyang maging. Pagkatapos ay marahan niyang tinapik ang kanyang ulo at tinanong kung gusto niyang iligtas ang lungsod, or sirain ito kung mayroon siyang pagpipilian. Nagseselo si Rico na binibigyan siya nito ng atensyon, at sinabi sa kanya ng saint na mas gugustuhin niyang iligtas ang lungsod. Ang Skull Demon na sumapi sa loob niya ay tinatawag siyang walang silbi, at nagtataka kung sa halip ay angkin na nito ang dragon. Biglang naramdaman ng dragon na may pumapasok sa kanyang katawan, at nagsimulang makarinig ng mga ingay sa kanyang ulo. Ang boses ay nagsasabi sa kanya na huminto sa pagpapanggap at ilabas ang kadiliman sa loob niya. Tumalikod siya at nakita ang isang bata na naglalaro, na ginagaya ang isang kontrabida, at sa tingin niya ay ang boses ay pag-aari ng isa sa mga bata. Nagsimulang maglaro ang mga bata, at pinagmamasdan sila ni Rico. Iniisip ng dragon na tiyak na nakakarinig siya ng mga boses dahil sa kanyang katandaan at stress. Sinabi sa kanya ni Rico na sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit gusto niyang makipaglaro siya sa mga bata, at sinabing gusto niyang matutunan niya ng mag-isa ang mga tao ng bayang ito, at tinawag ang lungsod na ito na hindi angkop para sa dragon. Natutuwa ang dragon na sa ngayon ay hindi siya pipilitin itong sakupin ang lungsod na ito. Sinabi ni Rico na dapat silang umalis sa lungsod sa lalong madaling panahon, at sa sandaling ito ay naramdaman niyang manatili, ngunit nagdulot na sila ng labis na problema sa kanila at naramdaman niyang hindi na kailangan ng saint ang kanyang payo. Sinabi niya kay Rico na sabay silang aalis sa lungsod na ito, at nagsimula silang magmarcha para lumabas ng lungsod. Pag-alis nila, lumapit sa kanila ang Water Saint at hiniling na manatili sila sa lungsod hanggang matapos ang pagdiriwang. Sinabi niya na ang mga bata ay nasa sabik kung mananatili sila. Nakikiusap siya sa kanila na manatili dahil ayaw niyang malungkot ang mga tao sa lungsod na ito. Tatanggi na sana si Rico, ngunit mabilis niyang tinakpan ang bibig nito at sinabing mananatili sila. Nang marinig ito, natuwa ang Water Saint, nagpaalam sa kanila, at umalis. Samantala, ang Skull Demon ay gumagalaw sa loob ng katawan ng dragon, hinahanap ang kanyang panloob na kadiliman. Namangha siya na wala siyang mahanap ng kahit ano hanggang ngayon, ngunit tiwala siyang makakahanap siya ng isang bagay sa lalong madaling panahon, dahil hindi sila umaalis sa lungsod. Sa ibang lugar sa lungsod, ang kulay gray na dragon ay nagkakaroon ng krisis sa pagkakakilanlan, gustong maging isang mabangis na dragon ngunit mas gugustuhin niyang maging isang alagang dragon, kung ang ibig sabihin nito ay hindi siya sasaktan ng husto ni Rico sa pangalan ng kapatagan. Samantala, pinapagawa ni Leah ang blonde na lalaki na hilahin ng isang malaking bato sa pangalan ng pagsasanay, habang siya ay nakatayo sa ibabaw nito. Bigla niyang sinabihan siya na huminto kapag nakita niya ang mga taong nagmamasid sa notice board ng bayan. Sinabi niya sa kanya na huminto, at sundan siya habang pupunta siya upang tingnan ito.
Nakita niya ang isang ulat ng isang dragon sa kalapit na lungsod, at nagsimulang sumigaw ang blondie na ito ang masamang dragon na sinabi niya sa kanya. Tinitigan niyang mabuti ang drawing ng dragon at sa tingin niya ay ibang dragon ito. Umalis si Leah, sinasabi sa blondie na lalaki na maging mas mapagmasid. Nagiging defensive siya at sinubukang makipagtalo sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Leah na tumahimik at maging makatwiran, na nagsasabi na dapat muna siyang tumuon sa kanyang pagsasanay. Inutusan niya itong hilahin ang malaking bato sa buong lungsod at kung hindi, walang pagkain para sa kanya sa gabing iyon. Samantala, sa pagdiriwang, ang lahat ay nagkakasiyahan habang si Rico at ang dragon ay kumikilos na parang mga zombie. Kumakalam ang sikmura ni Rico nang makakita ng ganoon kasarap na pagkain, at sinabihan siya ng dragon na kumain or bumili ng kahit anong gusto niya. Agad siyang umalis at kumakalam na rin ang tiyan nito. Iniisip niya kung magiging kakaiba kung pumili siya sa mga tao para kumuha ng pagkain. Pagkatapos, nakakita siya ng kulungan ng mga tupa at masaya silang kumakain ng dayami. Tuwang-tuwa ang dragon na pumunta doon upang kumain ng damo, ngunit kinain na ng mga tupa ang lahat at siya ay umiiyak sa pagkadismaya. Pagkatapos, dumating ang isang bata kanina na may dalang damo at nagtanong kung hindi sinasadyang nagkulong siya rito. Tuwang-tuwa niyang tinitigan ang damo at binigay ito ng bata sa kanya. Masaya siyang nagsimulang kumain ng damo, at sa tingin niya ay kamangha-mangha ang mga bata rito. Habang kumakain siya ng payapa, dumating si Rico at huminto siya sa pagkain. Nakita niyang tinatapik-tapik ng bata ang dragon at natakot siya na masira ang imahe nito, kaya nagkunwari itong tupa at nagtunog tupa. Naniniwala si Rico na napagkamalan niyang dragon ang tupa at umalis siya. Pagkaalis niya, iniisip ng dragon kung sinasabi lang niya ang mga bagay na iyon para kumbensihin ang sarili. Ang kanyang pag-iisip, gayunpaman, ay nagambala habang ang tupa ay nagsimulang ihagis ang kanilang sarili sa dragon. Inagaw nila sa kanya ang natitirang damo at kinain. Nais ng dragon na ang damo ay sa kanya na lang. Ang skull demon sa loob niya ay nasasabik sa kanyang mga pagnanais dahil magagamit na niya ito para manipulahin siya. Nagsimulang magpakita ang isang madilim na aura sa paligid niya, at hinihiling sa kanya ng skull demon na maranasan ang kadiliman sa loob niya. Sinasabi nito sa kanya na ilabas ang kanyang pinakamadilim na pagnanais, at alalahanin ang pinakamadilim na gawa na nagawa niya hanggang ngayon. Binalika ng dragon ang ginawa niya ilang libong taon na ang nakalilipas nang makakita siya ng isang puno ng prutas na mukhang napakasarap. Iniisip ng skull demon na may ginawa siyang tunay na masama, ngunit ang ginawa niya ay pinulot ang lahat ng bunga para sa kanyang sarili. Gulat na tinitigan siya ng skull demon habang lumalaban siya ngayon sa mga tupa para mabawi ang kanyang pagkain. Ang skull demon ay hindi makapaniwala na kahit na pagkatapos dalhin ang kanyang madilim na bahagi, ito ay labis na natatalo sa isang grupo ng mga tupa. Ang dragon ay bumagsak sa lupa pagod pagkatapos matalo, at ang maliit na batang babae ay humingi ng paumanhin sa hindi pagbibigay sa kanya ng sapat na damo. Nakakuha siya ng ideya na dapat din nilang anyayahin ang kulay gray na dragon, at magkaroon ng isang grass party. Ang dragon ay natakot na may isa pang dragon at natatakot para sa kanyang mahal na buhay. Kinabukasan, dinala ng maliit na bata ang dragon para makita ang kulay gray na dragon na ikinatuwa ni Rico. Simula noon, ang Grey Dragon ay nagbubulungan ng mga kakaibang bagay, sa katunayan ito ay nalilito sa pagitan ng pagiging masama na totoo sa kalikasan nito, or umaakting bilang alagang dragon para hindi madala ni Rico ang mga kalokohan niya sa pangalan ng paglalaro. Sinabi ng dragon sa maliit na babae na ang kulay gray na dragon ay bahagi talaga ng tropa ng circo nito, at pagkatapos ay hiniling siya na umalis na nagsasabing may hinihiling siyang pag-usapan ito. Sa kanyang pag-alis, ang dragon ay kumaway sa kanyang palm na humihiling sa kanya na umuwi ng ligtas. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kulay gray na dragon at nagtanong tungkol sa pakikipagtagpo nito kay Rico. Sinabi niya dito na kung siya ay maling kumilos, pagkatapos ay papagalitin niya siya. Gayunpaman, nang magsimula itong lumapit sa kanya, nagpanik ang bidang dragon. Hinihiling ng kulay gray na dragon kung kilala niya siya at pagkatapos ay niyakap siya, nagtatanong kung gusto niyang maglaro. Niyakap siya pabalik ng bidang dragon at pumayag na makipaglaro sa kanya. Gayunpaman, habang ginagawa ito, hindi niya sinasadyang nailipat ang skull demon pabalik sa kulay gray na dragon at sa sandaling ito ay pumasok sa katawan niya, at nakita nito ang kaluluwa ng kulay gray na dragon na pinapaamo. Pinagalitan siya nito dahil hinayaan niyang manipulahin ng tao ang kanyang isip.
Pagkatapos ay sinimulan nitong ilabas ang kadiliman sa loob ng kulay gray na dragon sa sandaling muli, at ito ay nagising ng may pag-igting. Ang mga mata nito ay bumalik sa pula, itim na aura na pumapalibot muli sa katawan nito at siya ay tumangkad na ipinahayag na ito ang pinuno ng langit. Napansin ng dragon ang pagbabago nito nang makita niyang naghahanda ito para sa isang malaking pag-atake. Nag-iipon ito ng mga shockwave sa kanyang bibig para pasabogan ang dragon. Umiiyak siya para sa tulong ni Rico at sa ilang segundo, nagpakita siya, sinisipa ang kulay gray na dragon sa lupa. Humingi si Rico ng paumanhin sa dragon sa pagdating ng 3 segundo lamang, at ang kulay gray na dragon ay bumangon, na handang umatake muli. Napagtanto ng Skull Demon sa loob na si Rico ang pinakamalakas dito sa buong bayan, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmula sa dragon kundi sa kanya. Ang mga pakanan ng Skull Demon ay angkinan siya sa pamamagitan ng pag-uudyok sa kanya na atakihin ang kulay gray na dragon, na may sapat na katagalan upang makontak at saniban ang kanyang katawan. Naghahanda itong atakihin si Rico ng buong lakas at sinuntok ang lupa kung saan siya nakatayo, ngunit madali siyang tumalon. Ang kulay gray na dragon ay paulit-ulit na sinubukan na atakihin siya ngunit iniiwasan niya itong lahat. Pagkatapos ay kinuha niya ito sa buntot at pinaikot-ikot, inihagis ito sa lupa. Ngunit sapat na ang haba ng labanang iyon para makapasok ang Skull Demon sa kanyang katawan. Ang dragon ay pumunta upang tingnan kung okay lang si Rico, hindi napagtanto na siya ay ngayon ay sinaniban. Ang Skull Demon sa loob ng kanyang katawan ay humihiling na ipakita niya ang kanyang madilim na bahagi. Gayunpaman, naglalabas siya ng malaking halaga ng asol na aura mula sa kanyang katawan, at hindi na siya mahawakan ng Skull Demon ngayon. Pagkatapos ay sinimulan niyang sipsipin ang demonyo sa kanyang kaluluwa, at nagtataka ito kung paanong ang kadiliman sa kanyang puso ay napakalakas na nilalamon nito ang lahat ng iba pa. Ang kadiliman mula sa kanyang puso ay dahil nakita niya ang kanyang ama na nasawi sa isang malupit na paraan noong siya ay maliit pa. May nagsisimulang mangyari sa kanyang katawan at lumapit sa kanya ang dragon, nagtatanong kung okay lang siya. Si Rico ay sumisigaw sa sakit habang ang dilim at ang itim na aura ng demonyo ay lumabas sa kanyang katawan. Nagsisimula itong kumalat at dahan-daang nilalamon ang buong lugar. Si Leah, na nasaksihan ito mula sa malayo, ay lumapit sa lungsod sa lalong madaling panahon. Bumangon ang dragon mula sa lupa at tinanong kung ano ang nangyari, na sinasabing muntik na niya itong tapusin. Ngunit wala siya doon at napansin niya ang pinsalang ginawa niya. Nagpapakita sa harap niya ang Water Saint at nagtanong kung ano ang nangyayari. Biglang hinayla ang dragon sa ere ng powers ni Rico. Ngunit dumating si Leah sa tamang oras at hinawakan siya. Tinanong siya ng dragon, ano ang nangyayari kay Rico? At sinabi niya sa kanya na siya ay nagiging isang ganap na demonyo. Ipinaliwanag ni Leah na mayroon siyang mga demonyong kapangyarihan sa loob niya, ngunit pinananatiling selyado ang mga ito dahil sa kanyang mabuting kalikasan. Gayunpaman, ang Skull Demon ay nagising ang lahat ng kanyang demonyong enerhiya at ang kanyang mga kapangyarihan ay pumalit sa kanya. Idinagdag din ni Leah na kikilos na lamang si Rico sa basic animalistic instinct, at iyon ang kanyang pagdedeklara na tapusin ang buhay ng Saint dahil sa hindi paggalang sa dragon. Nakiusap ang Water Saint sa dragon at kay Leah para sa kanilang tulong, at iniligtas siya mula kay Rico. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid na nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagpadala si Rico ng malaking bato sa kanilang daan, at si Leah ay nagmamadaling iligtas ang mga taong ito. Pumapasok siya sa pagitan at pinutol ang malaking bato, iniligtas sila. Inutusan niya silang umalis kaagad at sumang-ayon ang mga lalaki, iniisip na ililigtas sila ng kanilang saint ngunit abala siya sa takot. Iniisip ng dragon na kahit papaano ay maililigtas sila ni Leah. Gayunpaman, nagsimulang tumakbo palayo si Leah, na sinasabi na wala siyang laban sa kanya. Ang dragon ay sumusunod sa kanya kasama ang Water Saint sa kanyang buntot, medyo literal, at tinanong si Leah kung bakit siya tumatakbo. Sinabi niya sa kanya na walang paraan na matatalo niya si Rico, at ito ay isang magandang pagkakataon para maalis siya ng dragon. Naguguluhan ang dragon na bagamat totoo, ayaw talaga nitong iwan siya. Nagsimula siyang tumakbo palayo, iniisip na hindi siya kakailanganin ni Rico. Ngunit huminto ang dragon sa pagitan at tumitig kay Rico. Hindi niya pwedeng iwan siya at umalis. Ang Water Saint ay nakikiusap sa kanya na tumakbo habang kaya niya, tumanggi, at nag-iisip pabalik sa kanyang dedikasyon sa kanya. Nagsimulang maglakad ang dragon patungo sa kanya, habang siya ay naghagis ng napakalaking pagsabog patungo sa kanya.
Iniisip ng dragon na sa loob ng 5,000 taon ay pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya tatakas. Tinamaan siya ng pagsabog at bumagsak siya sa lupa, iniisip kung paanong hindi niya nailigtas si Rico. Pagkaraan ng ilang oras, itinusok ni Leah ang isang espada sa tabi niya sa lupa, hinihiling sa kanya na bumangon. Bumangon ang dragon, at sinimulang damhin ang kanyang katawan upang tingnan kung siya ay nasawi na. Sinabi sa kanya ni Leah na hindi pa siya nasawi at itinuro si Rico na nasa ere pa rin. Sinabi niya sa kanya na lumalakas lamang ang instinct ni Rico na pumaslang. Ang water saint nang marinig ito, ay nawala sa isang puddle ng tubig. Nagtanong ang dragon kung ang tanging solusyon ba nila ay tumakbo ngunit sinabi sa kanya ni Leah na hindi, salamat sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya siya sa buntot, at ginamit siya bilang isang pamalo upang palayasin ang mga pag-atake ni Rico. Ito ay tumatagal ng ilang sandali. Ang dragon ay napahirapan at bumagsak sa lupa, pagod. Sinabi sa kanya ni Leah na kahit na nagbago na si Rico, ang tingin niya sa kanya ay isang malaking masamang dragon, kaya naman walang epekto sa kanya ang mga pag-atake nito. Sinabihan siya ng dragon na huwag siyang gamitin bilang isang kalasag, at humanap ng paraan para magising si Rico. Sinabi ni Leah sa kanya na mayroon siyang bagong plano, at ipinaliwanag na mayroon pa ring sangkatauhan si Rico na natitira sa kanyang puso dahil sa kanya. Kaya, nasa kanya na lang ang paglusot sa harang at gisingin siya. Pagkatapos ay pinaikot niya siya sa kanyang buntot at itinapon siya kay Rico, habang siya ay maglulunsad ng isa pang pag-atake. Dumaan ang dragon sa kanyang atake at sinubukang abutin siya, ngunit bumagsak pabalik sa lupa. Nasalo siya ng water saint ng isang bula ng tubig at sinabi ni Leah na may depekto sa plano. Pinagalitan siya ng dragon sa pagpapadala sa kanyang kasawian, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabi na kahit na ang kanyang mga pag-atake ay hindi magkakaroon ng epekto sa kanya, ang kanyang kasalukuyang laki ay nangangahulugan na siya ay itatapon ng hangin sa paligid niya. Sinabi ni Leah na dapat na silang umasa sa saint upang isakripisyo ang sarili upang mailigtas nila ang lungsod at ang kanilang sarili. Nagsimulang umiyak ang water saint na parang sanggol na ayaw masawi. Biglang sumigaw si Rico at nakita ni Leah na nagsisimula ng maganap ang kanyang evil dragon transformation. Ayaw siyang nakikita ng dragon na ganito, at tinanong si Leah kung gagana ang plano kung siya ay lumaki pabalik sa kanyang orihinal na laki. Sinabi ni Leah na gagana ito, at sinabi sa kanya na kailangan niya ng ilang oras upang maghanda. Hanggang noon, hiniling niya sa kanya na pigilan si Rico. Ipinatawag niya ang kanyang kabayo sa isang sipol, at sinabi ng dragon na gagawin nito ang lahat para pigilan si Rico. Pagkatapos ay bumaling siya sa saint, at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang mahika upang kunin ang rejuvenation potion mula sa kanya upang siya ay lumaki pabalik sa orihinal na laki lamang. Nakita ito ni Rico at naisip niyang sinasaktan ng saint ang dragon. Galit na galit siya at inaatake siya. Pumagitna si Leah at pinigilan siya gamit ang kanyang espada. Tumalon pabalik si Rico at umatake ulit. Ito ay nagpapatuloy ng ilang panahon at ang dragon ay bumalik sa orihinal nitong sukat. Hiniling niya kay Leah na ay lapit si Rico sa kulay gray na dragon. Dahan-dahan niyang hinihikayat si Rico palapit ng palapit, nakikipag-usap sa kanya upang magambala siya habang nagpapatuloy ang kanilang away. Tumalon si Rico sa hangin, lumikha ng isang malaking energy ball at si Leah ay naghahanda upang kontrahin ang lahat ng kanyang makakaya. Naghahanda ang dragon na ilunsad ang sarili gamit ang mga pakpak ng kulay gray na dragon bilang tirador. Lumipad siya sa kanya at ginagamit ang kanyang mga kuko upang mapabilis ang magic. Nilusot ng dragon ang kanyang harang at yumakap sa kanya, hinihiling na magising siya. Biglang naalala ni Rico ang kanyang nakaraan. Siya at ang kanyang ama ay tinalikuran, at tinatrato ng masama ng mga taga-nayon dahil sa pagiging kalahating demonyo. Hinaliw siya ng papa niya na humihiling na maging matatag siya, at balang araw ay may makikilala siyang mabait sa kanya sa kabila ng pagiging half-demon niya. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Rico at nakita ang dragon na nag-aalala sa kanya. Agad na naging masaya si Rico nang makita siya at sinabi ng dragon sa kanya na nagdulot siya ng maraming pinsala sa lungsod, at dapat sumama sa kanya upang humingi ng tawad sa lahat. Masaya siyang sumang-ayon at sumama sa kanyang dakilang evil dragon.